Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Alam niyo, kahapon lumabas ako sa bahay. After 1 week na hindi ako lumalabas, bigla kong naisipan na lumabas dahil may mga bagay-bagay na dapat kong mabili sa labas at saka sa hardware store at saka sa grocery. Mga bumbilya namin kasi dito sa perimeter lighting ng lugar ko, may mga pundido kaya kinakailangan ko ng bumbilya. Kaya pumunta ako sa hardware store doon sa syudad para bumili ng bumbilya. At bumili ako ng siyam na piraso kasi 6 na piraso yung sunod-sunod na napundi. At yung isang building kasi may mga bumbilya na napundi at yung mga perimeter lights. Nakapagtataka at sabay-sabay silang napundi na siguro dahil po sa tuloy-tuloy na ulan, hangin at bagyo, kaya ayon. At yung mga bagay naman na binili ko sa grocery ay ito po yung mga condiments or yung mga kinakailangan sa pagluto. Dahil yung katulong ko at tagaluto ko gustong gumamit ng oyster sauce. Ako rin, gusto ko rin yung oyster sauce para lalong-lalo na pag nagluluto siya ng steak, karne at kung minsan yung isda. Gumawa ako ng listahan ko para mabilis akong gumalaw at umuwi kaagad. At bumili ako yung mga kailangan. Gatas, bumili din ako ng gatas ko kasi everyday kumakain ako ng oatmeal. At saka yung oatmeal, ang tinitimpla doon yung gatas na Beer Brand. Nung natapos ko yung grocery ko, sandali lang, at naisip kong paayos yung microphone ko kasi meron akong microphone na binili sa Amerika noong mga 7 or 8 years. At gusto ko sanang i-connect dito sa camera ko na ginagamit ko sa aking mga YouTube content. At binigyan ko ng problema yung nasa Apple Store at saka yung nasa electronics. At tinesting nila yung microphone ko kung pwedeng gamitin ko dito sa mga YouTube content ko na videos. After almost 40 minutes, dahil kung ano-ano yung mga kinakailangan, magagaling yung mga bata sa ating mga electronic stores. Tinulungan nila ako, pero ang sabi nila, ang conclusion nila, yung technology daw ng aking microphone luma na. At hindi na po naaangkop sa bagong technology ngayon. Kaya wala nang silbi yung binili ko na microphone. Gumastos pa naman ako ng almost $200 sa Amazon. Pero kung i-connect ako ito sa laptop ko, pwede pa rin. Pero limited na lang ang paggamit ko kasi ito ay nakakonekta sa aking earphone. Nung natapos na yon, may nadaanan ako. Ewan ko kung bakit gano'n yung ugali natin, bakit kahit na i-promise mo na ayaw mo na mag-shopping, napipilitan ka at nagkakaroon ka ng urge ng bumili. Hindi mo maintindihan yung sarili mo at kaya nga nag-research ako, bakit tayo ay nagsha-shopping? Ang sabi sa aking nabasa sa Psychology magazine, ito daw ay pang-cope natin ng loneliness, yung pagka-bore natin na buhay, yung meron tayong gustong kamitin or makuha na gusto-gusto nating bagay, at ito ay nag-uudyok sa atin na mag-shopping. At pag nag-shopping tayo at nakabili tayo, kahit gaano kamura, parang gumagaan ang ating pag-iisip at saka yung mental wellness natin.
Kaya nga yung isang kaibigan ko, pag sabi niya, pag nagpo-post siya sa Facebook na meron siyang bagong gamit, lalong-lalo na sa mga t-shirt, ah, long sleeve shirt, pantalon, sabi niya, o boots o sapatos, sabi niya, this is for my mental wellness. Yun ang palagi niyang sinasabi. Maalala ko yung sarili ko, nung nasa Amerika ako, pag gusto ko pumunta sa mga department store, lalo na yung Gap, Old Navy, Levi's, yung Uniqlo, Target, JCPenney, alam mo, ang hinahanap ko dito, ewan ko bakit gano'n ang tao. Ang unang hinahanap yung mga nakasale. At pag nakakita nakasale, lalong-lalo na pag mayroong 50% off at gusto mo yung gamit, binibili mo kaagad kasi akala mo nakakatipid ka. And then pagdating mo sa bahay, itatabi mo na lang dyan at hindi mo naman isusuot. Ganun po yung ugali natin. Yung pala, ang sagot doon is pag nabubur tayo, pag meron tayong gusto at para masatisfy yung mental wellness natin at saka yung urge natin na gusto natin makuha yung bagay dahil murang-mura kaysa naman iba yung makabili, napipilitan tayong bumili. At ito po yung ginagawa po ng substance na sinasabing dopamine na sinisikret po ng ating utak. At yun po ang gumagawa ng milagro o gumagawa ng paraan para makamit natin itong mga bagay na bibilhin natin kahit wala sa plano natin. Pero alam niyo, yung mga previous video ko, sabi ko, pag gusto mong i-budget yung sweldo mo or yung pension mo, meron ka dapat itabi para sa luho mo. Sabi ko nga 50% para sa yung mga monthly na ginagasto mo like bills, pagkain, electricity, internet, and so on and so forth, renta. And then 30% pupunta doon sa luho mo. Biyahe, yung gusto mong mabili na bagong damit o bagong sapatos. At saka yung 20%, yun ang tinatabi mong savings mo, ibangko mo o invest mo. Kahapon, hindi sana ako bibili pero meron akong nakita na bucket hat. Ito po yung bucket hat na may pinanood kasi akong movie sa Netflix. Yung bida naka bucket hat. Dati-dati gumagamit ako ng bucket hat pag naglalakad ako sa bundok. Pero hindi ko na makita kung nasaan. Pero alam ko nandyan lang. Pero nakakita ako ng bucket hat sa Uniqlo. At dadalawa lang yung naiwan. At binili ko. Nung nabili ko, tuwang-tuwa ako. Kahit pa paano, meron ako nabili for the day. So, ito po yung example. Pero hindi naman masakit sa bulsa dahil 990 pesos lang. Pero kung bibili ka ng mga branded, aabot ng 5,000 yan. Yung isang bucket hat. Yung Adidas nga umaabot ng 2,000. Kung minsan 2,500. Yung isa nga sa Columbia na nakita ko na brand, Columbia at saka The North Face, 2,500. Nung nakita ko yung Uniqlo, 990 at dalawang kulay, maong na blue at saka maong na black, kinuha ko na yung dalawa. At saka tuwang-tuwa ako na umuwi. So, kita mo, maganda yung mental wellness ko pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, nakalimutan ko tuloy gumawa ng isang YouTube content kahapon. So, ganoon po yung nangyari. At syempre, mag-ingat tayo. Pag tayo ay nauudyok para mag-shopping, dapat kaya ng bulsa natin. At pag mayroon kang credit card, ay i-check mo muna yung balance mo o i-check mo muna yung utak mo sa credit card. I-check mo muna kung swak sa budget mo ng 30%. At huwag padalos-dalos na gumasta para satisfy mo lang yung mental wellness mo. So, tingnan nyo muna yung statement ng financial capacity mo or capability mo. Pag hindi mo kaya, pagtipid ka muna. Pero kahapon, natuwa lang ako kasi hindi ko nakita ito sa Japan
nung nagpunta ako sa Osaka, dito ko lang nakita sa Pilipinas yung bucket hat na maganda ang pagkaporma at tamang-tama sa ulo ko at tuwang-tuwa ako. So, alam niyo, mag-ingat po sa mga pagsha-shopping. Nakakasarap po ng pakiramdam, nakakasarap po yung mental wellness natin, pero ilagay natin sa lugar yung paggagastos natin. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito at babalik uli ako bukas na magkwekwento sa inyo ng another topic. So, yun lang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!